Good afternoon, my dear brothers and sisters. We begin today this holy season of Lent with the celebration of Ash Wednesday. And whenever we celebrate the Lenten season, our liturgy calls us, every community, to strip off flowers, decorations. A while ago, we have heard that at least during this season, we won't be hearing the singing of the Alleluia or the Gloria except during the feasts of Saint Joseph and of the Annunciation, and the call for fasting and abstinence. May mga bagay pong tinatanggal po muna para makatulong at maihanda tayo para sa mga maliligayang araw ng Pasko ng pagkabuhay ni Jesus. But apparently, my dear brothers and sisters, some things are removed from us not only for a short time. Some things are removed from us because it is not worth using or living with it anymore. May mga tinanong po akong tao at sabi ko po sa kanila, ang tanong ko po sa kanila, bakit ka may tinatanggal sa buhay mo? And maybe you can ask that question to yourself this moment. Bakit nga ba ako may tinatanggal sa buhay ko? Be it a person, be it a material thing, whatever it is, bakit ka may tinatanggal sa buhay mo? At ito po yung mga nalikom kong sagot. Sabi po nila, may tinatanggal po ako sa buhay ko para lumago ako, para maging parte po ito ng aking paghihilom, dahil hindi na po siya kailangan para payapa na po ako, hindi na po para sa Kanya, to make space for things. Hindi na po kasi nakakabuti. It won't help in my own healing journey. Masyado na po kasing mabigat, kasi nakakasama na, kasi pabigat at sagabal na. And with these answers, and maybe with the answers that you have now, it is good to say that mabuti din palang may mga tinatanggal tayo sa buhay na ito. In this season, my dear brothers and sisters, a lot of this will be taken off or be taken away from us. Yes, because it would not help us, at least for this moment, hindi kasi muna makakatulong. Pero kasi po may tinatanggal sa buhay natin dahil hindi na siya maganda sa atin at hindi na siya bagay para sa atin. This 40 days of Lent, let the Lord remove from us the many sins that we have. Ang madaming pagmamayabang at pagkukunwari, ang madaming pagpapakitang tao natin kahit sa loob ng simbahan, ang madaming pagmamaskara ng ating sarili kahit sa harap ng Diyos, and to the many bad things we have. Tinatanggal po iyan ng Diyos dahil hindi na siya maganda at hindi na siya bagay para sa iyo. Hindi na siya bagay para sa atin. We have the 40 days to seek the sacrament of confession. And not only during this season, mind you, but every day. A priest waits for you. Jesus waits for you to seek His mercy. We have every day of our lives to seek mercy, to ask God to remove everything that does not fit to us anymore. Kaya po sa mga susunod na araw din pong mga reflections natin dito sa Manila Cathedral, I will try my best to at least offer a fruitful Lenten journey by offering a daily act during this Lent.
At sa unang araw po panahon ng Kwaresma, ang ating pong gawin o pagsumikapan, tanggalin ang mga bagay na hindi na bagay para sa iyo. Tanggalin ang mga bagay na hindi na bagay para sa iyo. Baka po madami na po tayong naiimbak na kasalanan, baka kailangan na pong tanggalin iyan. Baka masyado na po ang ating screen time, hindi na tayo nakikipag-usap sa iba, baka kailangan mo nang tanggalin kasi hindi na nakakatulong. Baka masyado na ho tayong nagpipiesta, pagkwentuhan ng bawat isa, backstab tayo ng backstab, baka kailangan mo nang tanggalin iyan o kaya kailangan nang tanggalin iyan. Baka madami po sa atin na marami pong mga bagay na nasa atin na hindi naman para sa atin, pero nakulimbat natin kung para saan. Baka masyadong uhaw sa kapangyarihan, na gusto ng sakupin ng lahat. Baka kailangan tanggalin ang masyadong gahaman sa kapangyarihan dahil hindi ho bagay yan sa tao. Mas lalong hindi ho bagay yan sa leader. Baka po, hindi na tayo nagsisimba kada linggo. Kinatatamaran natin ang misa. Baka kailangan tanggalin na yung katamarang iyan. Dahil napakabuti ho ng Diyos sa ating buhay, hindi man lang natin palitan man lamang ng ating pagsamba at pagmamahal sa Kanya. Baka hindi na rin ho tayo nagtitiwala sa Diyos at kinakailangan ng mawala yung bagay na iyan dahil hindi na bagay iyan. Madaming mga bagay na mayroon tayo na naisabihin ni Jesus sa atin ngayong araw ng Kwaresmang ito. Kapatid, tanggalin na natin iyan. Hindi kasi iyan bagay sa iyo. Ang bagay sa iyo, yung payapang ikaw, yung masayang ikaw, yung maliwanag na ikaw. Baka kaya masyadong nagdidilim ang buhay dahil madaming nasa atin, nasa iyo, na hindi na bagay para sa iyo. Yes, there are things, my dear brothers and sisters, that during this Lent will be stripped off from us because it might not help us for a meantime. Hindi muna nakakatulong. But during this season calls us to something deeper and meaningful. Tanggalin ang mga bagay na hindi na bagay para sa iyo dahil hindi na siya dapat, hindi na siya makakatulong, at dahil mapapalayo tayo sa Diyos dahil sa mga bagay na ito.